So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po trending itong reporter ng Net25 na si Eden Santos. So, INC, Iglesia. Dahil po pinapatanggal po siya ng PCO sa Malacanang Press Corp dahil po sa paglabag sa protocol ng security ng ating Presidente Bongbong Marcos. So, alam niyo kung ano nakakatawa dito, no? Siyempre, itong si Marcoleta to the rescue. At bukod itong si Marcoleta na baliktad po yung utak, no? Senador na nga lang, pero baliktad pa rin yung utak, no? Sumawsaw pa dito itong mga bobong mga DDS. So sabi po ng mga bobong mga DDS vlogger, no, na gumagawa ng issue na porket INC, porket Iglesia ni Cristo ginigipit. Actually, mga kababayan, wala pong ganun. No? Walang kinalaman po yung iglesia dito, wala pong kinalaman yung pagiging miyembro ni Eden Santos dito. Kasi ito yung point no? Nanggugulo lang po talaga itong mga buwakan ng inang mga DDS po na to No, ginagamit nilang panangga yung INC para pag tinira, so gulo na naman. 'Di ba? So walang ganoon, wag ganoon. 'Di ba? So ngayon actually ang pinaka-reason talaga, may paglabag talaga itong si Eden Santos. So wag yung gagamitin pananggayang iglesia na 'yan. Syempre kapag ginamit yung pananggayan, kapag sinagot, diba? So, mapipikon na naman. May mapipikon na naman. So, sige na, ito na nga. Okay. So, ito, balita ito kahapon, no? Okay. Watch, a PCO official formally requested Net25 to replace their Palace Bet reporter, Eden Santos, after she allegedly breached protocol during President Ferdinand Marcos Jr.'s event in Capas, Tarlac last June 25. When she approached the president directly twice, so 2 beses pala, no? However, the footage shows that it was Marcos himself who approached the reporters during the event. So, ito, palusot na naman to ng ABS-CBN. Hindi, kasi tinan nyo to, no? Parang bali naman ata yung report ng ABS dito. Kasi may video naman talaga dito. Tinan nyo to, Okay, tinan nyo to. Ito. So, tinanggal ko yung sound kasi may copyright yan, So, yan. So, ito yung presidente. So, kasi actually, mga kababayan, mag-i-speech po yung presidente dito. Oo. So, yan. So, ayun si Eden Santos. Dapat kasi mga kababayan, hanggang dyan lang po sila. Kasi meron pong tinatawag na media box. Kasi minsan napapasama ako minsan sa mga ganyang klaseng event ng presidente. Pag sinabi po ng PSG na hanggang dyan lang kayo. Ganon. So ngayon, ito si Eden Santos, no, lumapit, na dapat andun sila sa gilid ng media box. Pero yan, no, lumapit pa talaga. Hinabol niya pa talaga. So ngayon, nagsunuran yung iba. Oh. So actually, no, ang gusto niya kasi siya yung bida. Ang gusto niya kasi makakuha ng exclusive interview kay presidente. Tapos iniwan yung mga kasama niya doon sa gilid. So kasi nga, hindi nga pwede kasi ito si PBBM po, nagpapa-ambush interview yan. Pero pag ganyan na mag-speech po siya, hindi po siya dapat po yung ambush interview after po ng event. Hindi yung habang nag-i-event, lalapit kayo, kakausapin ninyo. Mali po talaga yun. Oh. Ayun, dapat wala na sila dyan. Nakita niya microphone ng Eden Santos. Andun pa rin, nahabol niya pa rin Kaya nga may microphone dito, tapos siya, mahabol pa siya ng microphone sa gilid. Yung kulay yellow, kanya yan Yan Oh. Yan, papakamot talaga yung presidente. So ngayon mga kababayan, syempre, mga ka-streetwise, dahil nga po dyan sa pangyayari po na yan, pinapatanggal nga po ng PCO itong reporter po na to. Okay. So, syempre, mga kababayan, to the rescue po itong si Marcolelat. Diba, senador na nga ngayon, diba, Colelat pa rin yung mentality. So, tingnan nyo to, yung sagot ni Marcolelat dito, Diba, baka copyright tayo ng Net25 dito. Hindi, kasi ito, baliktad po talaga mag-isip si Marcoleta. Basta lang po makabatikos, Kaya talaga inis na inis ako dyan, Oh, tingnan nyo to,
Bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari. Actually, bobo talaga nito eh, no? Tandang kukuluban ka rin eh. Una, wala naman pong bawal sa ambush interview. Yung bawal po doon, habang kayo po ay nasa media box, dapat nasa media box lang kayo. Bobo! Yan ang pangit kay Marcoleta eh. Galing magpaikot eh. Una sa lahat, walang bawal po doon. Hindi po bawal yung ambush interview. Bawal po yung lalapit kayo sa presidente nang walang paalam. Bugok. Tingnan natin. Merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na Yun naman pala eh. mag-ipa-interview Bakit ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Oho. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Eh sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, request Unang-una basically. ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Diba? So, ibig sabihin nun, okay, may pagkakamali na nga yung reporter ninyo, so ang gusto ninyo, yung PSG pa mag-adjust para sa inyo. Ibig sabihin, yung presidente pa dapat mag-adjust sa inyo. So, ganon. Actually, mga kababayan, no, Malacanang Press Corp, isa itong accredited no, na media group, no, at ang nag-accredit dito, PCO. So ang mangyayari dito, mag-a-apply ka sa Malacanang Press Corp, no, para aprobahan ka. Kung ang mga media company na to ang nagre-request para maging miyembro ng Malacanang Press Corp, dapat yung mag-a-adjust dito, kayong media. Kayong nag-apply sa Malacanang Press Corp, hindi po yung presidente, hindi po yung PCO. Ganun ba yun? Parang kunwari, no, yung metaphor natin dito, mag-a-apply ka ng trabaho, dapat yung mag-a-adjust dito yung employer. Para naman ang bugok mo dito, Marcoleta. Kung wala kang napadala dyan na reporter sa Malacanang, hindi mo kang magpadala. Sinudor na nga nito, ingot-ingot pa rin eh, no? Basta lang makapangontra eh. Sige. Gagawin yun. Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Oho. Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Opo. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman Ano lumalang. ganun yung patakaran? Ano yun? Alam mo yung hindi ganun yung patakaran? No, meron karapatan po yung PCO, no, para mag-reject kung sino papasok doon sa Malacanang Press Corp. Kaya nga Malacanang Press Corp eh. Anong patakaran? Patakaran mo lang ata. Boom, Marcoleta. Nanalo siya sa kakagalong-ganon lang eh, no? Nanalo siya dun sa, langya ka ha. Bibigyan natin si Marcoleta ng 1 taon. Dapat, after 1 year, magkaroon na po ng linaw yung pangako niyang libreng kuryente. Pag wala, sinungaling ka. Wag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung Deadlines. Opo. At siguro, isa sa kanya. Actually, mga kababayan, tanga rin talaga ito eh, no? Una sa lahat, tandaan po natin, no, na yung event po nangyari sa Tarlac. So itong Malacanang Press Corp po na to, no, ay in-advise po yung mga in-advise po ng PCO na tayo pupunta tayong Tarlac yung presidente. So kung sino gusto pumunta. Ganun po 'yun. Oo. So kaya po nandun po itong sila Eden Santos po pati itong mga media kasi po in-advise po sila ng PCO. 'Di ba? So ano yung sinasabi ni Marcoleta na bawal tanungin? Pinapunta nga sila doon. Ang tanong dito, bakit hindi nyo binabanggit yung paglabag nga po ni Eden Santos doon nga po sa protocol? Kasi nakita nyo mga kababayan, di ba, kanina sa video, siya yung unang lumapit, di ba? Inarangan na po ng PSG, lumapit pa rin.
So nagsunuran po yung iba. Paano kapag merong ano doon? Kapag merong baliw doon na saksakan nila yung presidente? Okay lang sana kung si Marcoleta yung sasaksakin, okay lang yun eh. Yun nga lang yung presidente sasaksakin. Ewan ko sa inyo, balitad talaga utak ng mga to. Ang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Anong deadline? Anong deadline? Anong deadline yung sasabihin nito? Balita, may deadline? Ano mo ipagbabawal yun? Ako personal ko lang. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? So problema nyo na yun. Kung na-train nyo pala yan, sabi ka kanina ni Marcoleta, di ba? Na-training na yan ng taon-taon. Kung na-training na pala yan, bakit siya lumabag sa protocol ng security? May mali sa training ninyo. Bobo, men. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Parang wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Yan na, yan na, nang-iintriga na. Ayan na. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Bakit ka namimili? So ano big sabihin nun? Ba't ka namimili? So gagamitin nyo na naman yung Iglesia ni Cristo Shield. Ayan na naman kayo eh. Sana wag ha. Tingnan natin. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Siyempre, yung nag-a-approve nga po ng reporter diyan sa Malacanang yung PCO. Tanga rin pala to eh, no? Kami, dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Hindi kayo. Ano ba Marcoleta? Ano ba? So parang parang ganito, no? Kunwari mag-apply ka bilang janitor, di ba? Parang ganun yung metaphor dito, eh. Mag-apply ka bilang janitor sa isang kumpanya. Mag-apply ako dito. Okay. So kasi ngayon agency na yung di ba? Agency na yung janitor ngayon, di ba? Pinadala ako ng agency dito ng janitorial service. Pero dapat doon niyo ako ilagay. Sabi ng sabi ng employer ko. Ay nako. Yung ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Di ba? Ayun, no. So, ewan ko lang, no. Akala ko gagamitin niyo yung Iglesia ni Cristo Shield, eh. Well, yung gumamit niyan, mga kababayan, mga DDS, nakita ko, eh. So, si Kifi ata, no, si KLC ata nakita ko, no, na porket INC, ginagipit ninyo. Nakita ko yan, may mga nakita ko akong ganyan po sa, sa Facebook ko yun, eh. So, kasi, no, huwag niyong gagamitin yung Iglesia ni Cristo Shield. Kasi kapag ginamit yung shield yan, tatamaan po yan. Di ba? Ganun eh. Actually, minsan kasi may ganyan kasing ugali minsan yung mga yan, eh. Na kapag ganyan, may mga ganyang klase mga pagkakataon, for example lang nito, porket iglesia, so pag ginamit mo pa ng ganyang iglesia, tatamaan yan. Siyempre gaganti yan. Pwede ba yun na mayroon kang panangga, tapos pag panangga mo, hindi tatamaan? Tatamaan yan. So buti na lang hindi ganun ginawa ni Marcoleta, pero gumawa po ng ganun, nakita ko mga DDS. Okay. So kayo pa, no? Nakita niyo ba yung logic ni Marcoleta? Parang nagtanga-tangahan na naman ito, no? So, kayo ba? Hindi kasi paano ko nalaman yan? Kasi mga ka-streetwise, no, kami po, no, naalala nyo, nung si Trixie pa yung PCO nun. Di ba sabi, papapasukin daw po ng Malacanang yung mga vlogger sa Malacanang Press Corp. Di ba? Kaya may aware po tayo dito na ang Malacanang po talaga ang nag-approve kung sino yung mga gusto nila papasukin diyan sa loob ng Malacanang Press Corp. So actually, yung iba kasi mga reporter diyan, matagal na po talaga. Kasi syempre gamay na nila yung trabaho, 'di ba? So actually nga, 'di ba, nung nalaman nga po ng mga reporter po na yan, napapasok nga po yung mga vlogger sa Malacanang Press Corp, sila pa yung unang-unang kumontra dito. Wala, naalala ko lang. Kaya alam ko yan eh. Na yung sinasabi ni Marcoleta na gano'n, no? Hindi porket na taon na kayo dyan, hindi ibig sabihin yun, dyan, na hindi kayo pwedeng tanggalin. Kasi nga po, ulitin ko lang, ang nag-approve po niyan, Malacanang. PCO. Problema tayo. No, sa inyo. So, yun, no? So, yun, mga kababayan, so kayo po, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito kay Eden Santos? Diba?
So, syempre, nung nakita nyo naman yung report ng ABS-CBN, syempre, kapwa nila reporter, di ba, yung report niyan, magiging bias din po sa kanila. Di ba? So, yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.